Malapit nang lumubog ang araw, nang makarating sina Lara at Jerome sa bahay ni Rizal sa Calamba. Sarado na rin yun sa mga bumibisita, ngunit napakiusapan nila ang custodian, na hayaan silang makapaglibot sa loob ng bahay. Bukod sa pagsusulat, ano pa kaya ang mga ginagawa ni Rizal noon for leisure, naisip niyang itanong kay Jerome, habang nasa balkonahe sila ng bahay. Malamang, mag-swimming, maraming spring water at batis dito sa Laguna. Ang totoo, wala akong alam sa buhay niya, bukod sa sumulat siya ng 2 kontrobersyal na libro, at binaril siya sa luneta. At chic boy rin siya, dagdag niya inisa-isa na nilang tunguhin ang mga silid, naroon pa ang mga muebles, at marahil ay replika ng ibang gamit ng pamilya ni Rizal. Well, hindi ako sigurado riyan, bakit naman for one, hindi siya nagkaanak kahit kanino, at marami siyang nagawa sa buhay niya. Marami siyang languages na napag-aralan at naging doktor pa siya, he simply didn't have time for women, iyon ang palagay ko. So, gusto mo rin siyang gayahin, ganon, gustuhin ko man, hindi mangyayari, 1/5 lang yata ng laki ng utak niya ang naman ako, napatingin siya rito, sabihin mo nga sa akin. Descendant ka ba ni Rizal? Hindi niya, kundi ng kapatid niyang si Narcisa, wow, big deal. Ano naman ang big deal doon, mabuti sana kung naman ako, kahit kaunti ng talino ni Lolo Jose. Yun ang big deal sana. Tumano ito sa maluwang na bintana ng sala, lumamlam ang kanina lang ay nakangiting mga mata nito. Sabi ng papa ko, napakasimple lang daw ng pangarap ko sa buhay, ang mga katulad ko raw ay hindi aasenso, at hindi magkakaroon ng marka sa bansang ito. Nagulat siya sa sinabi nito, wala sigurong anak na hindi masasaktan, kung ganoon ang sasabihin dito ng ama nito. Hinawakan niya ang braso nito, at marahang pinisil yun, hindi naman importante, kung magmamarka ang buhay mo rito sa mundo o hindi ang ilan sa atin, ginawa ng Diyos, para maging simple lang, maaring ordinaryong empleyado ka lang o isang tindera sa palengke, but as long as you do your job well, na nasusunod mo ang purpose niya, sa pagkakalikha sa iyo, wala kang batas na nilalabag, iyon lang ang mahalaga. Nilinga siya nito, she saw pain in his eyes, natabunan din agad iyon ng isang malungkot na ngiti, unfortunately, mas maraming tao ang kagaya ng kaisipan ni Papa, kaysa sa mga katulad ng pananaw mo, at dahil doon, magpapaapekto ka ba? Yes, nadismaya siya sa isinagot nito. Tumingin ito sa mga mata niya, apektado na nga ako, Lara, apektado mo na ako noong una pa lang, napanganga siya, gosh, dinidigahan na ba siya nito? Naisara lang niya ang bibig niya, nang pisilin nito ang baba niya? Halika, ipapakita ko sa iyo ang dahilan kaya kita niyaya rito. Sumunod siya rito, hanggang makarating sila sa isang silid na parang library. May mga lumang aklat sa mga estante at may study table rin. Kwento ng lolo ko bago ito namatay, dati raw na pinakamahirap ang buhay ng lola niya sa magkakapatid. Inaapi-api raw ito noong araw, may mga kamag-anak raw kami na nagsasabing, mamamatay na lang ito na hampas lupa pa rin, at walang nangyayari sa buhay. Hanggang isang araw, naisip daw nito na magpasama sa lolo ko sa lugar na ito, may iniukit daw ito sa isa sa mga furnitures dito, at nang umuwi raw sila sa bahay, sinabi raw nito na aalis na sila ng Binyan, at makikipagsapalaran na lang sa Manila. So, dati na pala silang sa Binyan nakatira, oo, ibinente nilang lahat ang mga gamit at bahay nila, at doon sila tumira, and from then on, there was no turning back. Anong nangyari? Umunlad nga ang angkan ninyo, oo, nahirapan daw sila noong una, pero nagtiis sila at nagtiyaga sa pagnenegosyo, yung iba sa kanila, tulad ni na Mamay Conching, bumalik uli sa Binyan, mahal talaga nila ang lugar na ito. Iginiya siya nito sa isang anti-gang mesa, na sa tingin niya ay napakabigat, solidong kamagong ang material niyon. Naglabas ito ng penlight at niyuko ang silong ng mesa, ito na siguro yun. Yumuko rin siya at inesyoso ang tinutukoy nito, maliliit lang ang mga letra niyon, kinailangan pang itutok ni Jerome ang penlight, para lang maging malinaw iyon na mabasa, binasa niya ang nakaukit Piedra Angular, Spanish word ta, anong ibig sabihin nito? Cornerstone, sinalat nito ang nakaukit na mga letra, bago nito pinatay ang penlight, at umalis sa silong ng mesa. Siguro talagang desidido noon ang great-great-grandmother mo, na may iba na ang buhay nila, kaya nagawa niyang umukit dyan ng ganyang salita. More than that, sa palagay ko, gusto niyang matapos na ang mga pang-aalipusta noon sa kanila, ng mga kamag-anak nila. Balak mo bang sundan ang footsteps niya? Balak mo rin bang magnegosyo? Wala akong flair sa negosyo, nasubukan ko na. Dati, break-even lang, at hindi ako naging masaya, hindi ako katulad ni Papa, lahat ng pasukin niyang negosyo umuunlad, hindi mo dapat ikumpara ang sarili mo sa kanya, sundin mo kung nasaan ang puso mo, doon ka magiging successful, at doon ka magiging peaceful. Tumingin ito sa mga mata niya, na ikinailang niya, kung nasaan ang puso ko, sabi mo.
Alright, ano ba naman, huwag mo nga akong titigan ng ganyan, nag-e-evaporate ang poise ko. Alright, I'll follow my heart, dapat siyang umatras nang lumapit pang lalo ito sa kanya, ngunit hindi niya maikilos ang kanyang mga paa. Para siyang naestatwa sa kanyang kinatatayuan. Napalunok siya nang hawakan ni Jerome ang magkabilang braso niya. Unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Magkasalungat ang sinasabi ng isip at katawan niya, kaya lalong hindi siya makakilos. Nalanghap niya ang mabangong hininga nito nang yumuko ito, pumapaypay iyon sa nagiinit na mga pisngi niya. Gosh, he's going to kiss me. Thank you, sir, sabi ni Jerome sa custodian bago sila bumaba ng bahay ni Rizal. Hindi man lang ngumiti ang lalaki, sa tingin niya ay nagdududa pa rin ito sa tunay na pakay nila, sa pagtungo sa bahay ni Rizal. Hanggang ng mga sandaling iyon, ay may kaunting nginig pa ang mga tuhod niya, hindi siya nahalikan ni Jerome, naudlot iyon nang pumasok ang custodian, at sinabi nitong lampas na sila sa itinakdang oras na ibinigay nito. Hindi niya alam kung ano ang lumukab sa kanya kanina, dapat ay lumayo siya kay Jerome. Kung nadala man ito sa sitwasyon dahil sila lang ang tao sa silid na iyon, pero hinintay pa niya talaga, ang muntik ng pagdait ng mga labi nito sa kanyang bibig, at isipin na lang na wala naman silang relasyon, hindi pa nga ito nagsisimulang manligaw sa kanya, baka nga wala namang balak ito na ligawan siya, Lara. Nag-aalangang nilinggan niya ito, nasa loob na sila ng kotse noon. Okay lang ba sa'yo kung dumaan na tayo sa restaurant? Hindi ko nasabi sa'yo kahapon, na pagkagaling natin dito, yayayain na rin kitang mag-dinner. Tumango lang siya, malapit lang doon ang restaurant na pinagdalhan sa kanya ni Jerome, wala pa yatang 2 minuto, ay huminto na ang kotse nito sa parking area. Lara, I'm sorry, nagulat siya na iyon ang lumabas sa bibig nito, pinatay lang nito ang makina ng kotse, ngunit hindi ito kumilos para bumaba, bakit ka nagsosorry? Sumulyap lang ito sa kanya, na tila hindi ito makatagal na titigan siya, sorry kasi hindi ko napigil ang sarili ko kanina. Hindi naman talaga ako ganito, I mean, normally, sumulyap uli ito sa kanya, ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang friendship natin, look, wala ka namang ginawa kanina para ma-offend ako Meron, ilang sandaling nakatutok lang ang tingin nito, sa ibaba ng dashboard. Lara, I think I'm falling for you, pagkasabi niyon ay sinalubong nito ng tingin, ang mga mata niya, spirit of ammonia, kailangan ko ng spirit of ammonia, mabuti na lang at hindi pa tumayo si Jerome, baka hindi makayanin ng mga tuhod niya ang pambibiglang yun ni Jerome, grabe, pareho lang pala kaming nagpipigil ng lalaking ito. Huwag mo sanang ikakagalit kahit medyo napabilis ako, at please, huwag ka sanang lalayo sa akin, ngayon lang ako sumaya ng ganito sa buong buhay ko, ayokong mawala ang pakiramdam na I don't want to lose you. Jerome, okay lang naman yung maging mabilis ka, basta huwag lang sobra. Hindi ko alam kung paano sumukat ng bilis, o bagal ng isang lalaki pagdating sa pakikitungo niya sa isang babae. Ang alam ko lang, mararamdaman ko kung nagpapakyut ka lang, o sinasamantala mo na ako. Natawa ito, hinawakan nito ang magkabilang kamay niya, at walang kaabog-abog na halin-hinang-hinagkan ang mga iyon. Thank you, Lara, hindi ako manganggako ng kahit na ano sa'yo. Ang masasabi ko lang, gagawin ko ang lahat ng pwede kong gawin, para mapaligaya ka lang. Mahal din kasi kita, sapat na ang deklarasyon nito, para umapaw ang kaligayahan sa dibdib niya. Sobrang saya ko, Lara, parang hindi pa rin ako makapaniwala, sabi sa kanya ni Jerome, nang makapasok na sila sa loob ng restaurant, thank you for making me so very happy. Ako rin naman, masayang-masaya, may ipapakiusap lang sana ako sa iyo. Pwede bang huwag muna nating ipaalam ito sa parents ko? Tiyak na makukurot siya sa singit ng kanyang ina, kapag nalaman nitong nakipagrelasyon agad siya, sa isang lalaking ilang araw pa lang niyang nakikilala, malamang na 1 linggo rin siyang sisermonan ng kanyang ama, tuwing makikita siya nito, mahigpit ba sila? Tila nangangamba na tanong nito. Hindi tutol ang mga magulang niya na makipag-boyfriend siya, pero gusto ng mga ito na sa bahay siya liligawan ng lalaki. Hindi pa niya alam kung si Jerome, ang tipo ng lalaking umaakyat ng ligaw sa bahay ng babae. Ayaw niyang mag-demand dito, kahit nga hindi niya alam kung ano eksakto ang tawag, sa estado nilang dalawa ngayon. Definitely, hindi pa sila mag-boyfriend nito. Lampas na rin sila sa MU stage, dahil umamin na si Jerome na nahuhulog na ang loob nito sa kanya, at sinabi rin niyang pareho sila ng nararamdaman. Hindi naman, sabihin na lang natin na sinauna pa ang pananaw nila, pagdating sa pakikipagrelasyon. Boto ba sila sa naging boyfriend mo dati? Wala pa naman akong nagiging serious boyfriend, minsan na siyang nagkaroon ng ka-MU hindi sila nagtagal nito, at ang naging boyfriend niya noong college, ay sa ibang bansa lumipat ng tirahan, nang bumalik naman iyon sa Pilipinas ay break na sila.
Ngumiti ito at nilaro-laro ang palad niya, pipilitin kong ma-meet ang expectations nila. Hindi mo naman kailangang mag-effort para gawin yun, just be yourself, reasonabling mga tao ang parents ko, hindi mo kailangang magpa-impress sa kanila. Actually, ang pagiging natural mo, ang lalong nagpa-attract sa iyo sa paningin ko, hindi ka katulad ng ibang babae, na kailangang artehan ang kilos at manner ng pagsasalita. I find you so refreshing, para kang isang bagay na kapag nakita ko, bigla na lang nagpapangiti sa akin kahit pagod ako, problemado, o wala sa mood, parang ayoko nang mawala ka sa paningin ko. Sa ordinaryong pagkakataon siguro, magmumukhang corny ang mga sinabi nito, pwede nga niyang isipin na binobola siya nito. Ngunit sinsero ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya, idinaan niya sa biro ang nararamdamang hiya. Ituloy mo lang yan, okay lang sa akin kahit bolahin mo ako ng bolahin. Tumawa ito ng tumawa, nakakapanibago, ngayon ko palang kasi nasabi ang mga ito sa isang babae. Honestly, kahit ako, parang nakokornihan sa sinabi ko, pero ito ang nararamdaman ko, kapag tumitingin ako sa mga mata mo, bigla na lang lumalabas sa bibig ko, kung ano ang nasa kalooban ko, till ang araw pa lang tayong magkakilala, Jerome. Nahaluan ng pangamba ang anyo nito, pero ito ang nangyayari sa akin, hindi ko mapigilan ang sarili ko, gusto ko sanang maghinay-hinay muna tayo. Okay, pero pwede bang huwag mo naman akong pagbabawalang makita ka araw-araw, natawa siya, syempre naman. Umaapaw pa rin sa saya ang puso niya, kahit nang ihatid na siya ni Jerome sa kanila, ipinakilala niya ito sa mga magulang niya, hindi pa nga lang niya sinabi sa kanila na may unawaan na sila, maayos itong pinakiharapan ng mga magulang niya, at nang matutulog na siya, narinig pa niyang tinutugtog nito ang kantang, Yakap, sa terrace ni na Mamay Conching. Nakatulog tuloy siyang yakap-yakap ang malaking unan niya, kinabukasan na niya naalalang buksan, kung ano ang laman ng gift bag, na ibinigay sa kanya ni Daniel. Wide-brimmed hat na kulay lilac pala ang laman yun, napakaganda at may kalidad, ganoon ang isinusuot ng ibang mga modelo, kapag rumirampe sa catwalk ang mga ito, hindi niya maisip kung saan niya maaaring gamitin yun, wala namang nagsosombrero ng ganoon sa Pilipinas sa panahong ito. Ibinalik niya sa gift bag ang sombrero, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala, na pag-aaksayahan siya ng panahon ni Daniel, bakit nga kaya out of the blue, ay nagpapakita ito ngayon ng interes sa kanya? Ilang beses nang sinuklay ni Lara ang buhok niya, ngunit hindi pa rin dumarating si Jerome, inaasahan niyang dadalaw na ito sa kanila, para maipakilala niya ito sa mga magulang niya. Sa pagkakaalam niya ay walang gagawin ito ng hapong iyon, maghapong nasa garahe lang ang kotse nito, natanong niya ito noong tanghali, nang magpakain ito ng aso ni na Mamay Conching, pagkatapos nyon ay hindi pa uli niya ito nakita. Sinipat niya ang kanyang likod mula sa salamin, kung makakapagreklamo lang ang salamin, marahil ay kanina pa nyon ginawa, may 1 oras na yata siya sa harap nyon. Lara, may bisita ka, ani Ate Paring Nang. Sumungaw ito sa nakaawang ng pinto ng silid niya, tumayo agad siya, sige, Ate Paring, bababa na ako, pagkatapos sipatin uli ang kanyang refleksyon sa salamin, ay lumabas na siya. Pero hindi si Jerome ang nadatnan niya sa sala, si Piolo ang naroon, bihis na bihis ito, nakalong sleeve polo pa ito, mukhang tinambakan ito ng gel ang buhok nito, dahil para itong ginalit na porcupine na nakatirik lahat, ang matitigas na balahibo, ngiting-ngiti ito nang batiin siya, umaapaw ang self-confidence, magandang gabi, Lara, para sa ayo, anito, sabay abot ng hawak nitong bungkus ng red roses na maiigsi ang tangkay. Ikinubli niya sa isang ngiti ang naramdaman niyang disappointment, salamat, Piolo, maupo ka, ako'y hindi na magpapaligoy-ligoy pa, Lara. Ako'y naakyat ng ligaw sa ayo, unti-unting naging pilit ang ngiti niya, ganun ba? Ipinatong niya sa mesita ang red roses na dala nito, may ilang petals ng noligas doon. Gayon nga, kung hindi mo mamasamain, ako'y papasyal din tuwing Sabado at Linggo, handa naman akong, sandali, putol niya sa sinasabi nito, AHM. Piolo. Alam mo kasi, may napupusuan na akong iba, nakagat niya ang ibabang labi, nang makita niya ang pagbabago sa anyo nito, naglaho ang self-confidence nito, at napalitan niyo ng lost look, kaya sana, maging magkaibigan na lang tayo, nahaplos ni Piolo ang batok nito, ako na may. Matagal nang nakikibalita tungkol sa ayo, wala akong nalalamang manliligaw mo, sa mga tag-arine sa lugar natin. Hindi kasi siya taga rito, matagal mo na siyang kilala, hindi kailan lang kami nagkakilala. Pero napusuan mo agad, anito, mas tonong pahayag kaysa tonong patanong, dapat pala'y hindi ako nagpatumpik-tumpik noon, sa pag-akyat ng ligaw sa ayo, naunahan patuloy ako ng iba. Naawa siya rito, hindi mahalaga sa kanya ang estado sa buhay, ng lalaking mamahalin niya, kung nagustuhan niya ito, kahit tricycle driver pa ito, ay tatanggapin niya para maging boyfriend niya,
pero ibang lalaki ang kinilala ng puso niya. I'm sorry, Piolo. Ayos lang iyon, ako na may laging nariinilaang, kapag dumating yung panahong, hindi mo na mahal ang lalaking napupusuan mo and gayon, baka sakali, mapansin mo na ako. Marami naman ditong magagandang babae, na pwede mong pagbalingan, sila na lang sana ang mahalin mo. Ngumiti lang ito, isang malungkot na ngiti, ako'y magpapaalam na, Lara, hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa, hanggat hindi ko nakikitang ikinakasal ka sa iba, asahan mo, maghihintay lang ako. Nagpaalam na ito, inihatid niya ito sa front door, lumapit sa kanya si Ate Paring nang makaalis na ang bisita nila. Nako, Lara, tama lang ang ginawa mo sa isang yun, paano mo naman petatigilan pa ang sentensya? Sa ganung tao, magbibigay din lang ng bulaklak, titipirin ka pa. Napangiti siya at hindi na ito sinita, kahit halatang nakinig ito sa pag-uusap nila ni Piolo, 1 dosina naman ang ibinigay niya. 1 dosina nga, pero yun namang pinagpilian at hindi na mabili sa flower shop. Napansin mo ba kung gaano kaiigsi ang mga tangkay? Paano? Matagal na sa flower shop yun, hindi mabili. Para manatiling sariwa, pinuputulan lang nila ng tangkay araw-araw. Tingnan mo nga, may petals ng noligas. Natawa siya sa sinabi nito, ngayon lang niya nalaman yun, para pala tumagal na sariwa ang rose ay kailangang putulan ng tangkay niyon araw-araw, tinapak niya ito, thank you sa tip, Ate Paring. Tiningnan lang siya nito na parang wala itong ideya, kung ano ang sinasabi niya. Wala namang problema sa akin kahit lumang bulaklak o bulaklak, na pinitas lang sa kapitbahay ang dalhin sa akin ng mga umaakyat dito, basta ang importante lang, sinundan pa siya nito, kahit nang pumanhik na siya sa hagdan, patungo sa silid niya. Hindi bulaklak ng patay ang dadalhin niya sa akin, kinawayan niya ito malapit sa mukha nito, dahil biglang natulala ito sa isinagot niya. Noon muling may nag-doorbell sa pinto nila, nako, Lara, bumalik yata si Piolo. Lagot ka, narinig niya siguro ang pamimintas mo sa kanya kanina. Tigilan mo nga ako, ang mabuti pa, ikaw na ang magbukas ng pinto, tutal, ikaw naman talaga ang pakay ng isang yon. Bakit naman siya babalik kung siya nga ang nasa labas? Malay mo babawiin niya yung dala niyang roses, na naglalagas ang petals, kasi nga agad mo siya binasted. Nilukutan niya ito ng ilong, si Ate Paring patawa. Aba, hindi natin masasabi, di ba bumaba na nga siya at binuksan ang pinto, ngunit hindi si Piolo ang napagbuksan niya, kundi ang kapatid niyang bunso na si Richelle. Hi, ate, masayang bungad nito, sabay kaway. Nilakihan niya ang pagkakabukas ng pinto, anong nakain mo at umuwi ka ngayon? Akala ko ba next week ka pa nakaschedule na umuwi rito? Nag-aaral ito ng college sa Maynila, at nagdodormitoryo ito roon. As usual, wala na akong anda, maraming expenses sa lab namin at mga projects, markang paywang nga pala, may nakasabay akong cute, anitong hininaan ang huling salita, sabay turo ng kamay sa likuran nito, hinahanap ka. Pag-angat niya ng tingin, ay naroon pala sa landing ng front steps si Jerome. Good evening, Lara, nakangiting bati nito sa kanya. Wow, sulit ang paghihintay ko sa cute na ito. Ngiti pa lang, ulam na, nginitian din niya ito. Good evening, Jerome, halika, tuloy ka, salamat. Nang magtama ang mga mata nila, alam niya, kompleto na ang gabi niya, 1 buwan nang dumedalaw sa bahay ni Lara si Jerome, nang imbitahan siya nito sa isang flower exhibit sa Los Baños, linggo noon at sakay ng kotse nito, ay maaga silang nagtungo sa lugar na pagdarausan ng exhibit. Aliw na aliw siya sa makukulay, at naggagandahang mga bulaklak, may ilan sa mga iyon na doon pa lang niya nakita, karamihan ay cut flowers, ngunit mayroon ding mga nakatanim sa paso at plant boxes, panay ang singhot niya sa mabangong hangin, dulot ng mababangong bulaklak. You simply adore flowers, halatang halata, panunodyo sa kanya ni Jerome, nang maingat niyang paraanin ang mga palad niya, sa naglalakihang dilaw, lilac, at puting chrysanthemums. Hindi ko naman I deny. Pero bakit sa bahay niyo, wala akong nakikitang nakadisplay na cut flowers? May allergy kasi si Daddy sa mga pollen at amoy ng bulaklak, hindi siya humihinto sa pagbahin, kapag may nasanggot siyang bulaklak sa amin, so, kapag pala binibigyan kita ng bulaklak, sa kwarto mo lang inilalagay ang mga yun, oo, pati yung ibinigay ng mga ibang nanliligaw sa'yo? Hindi, napupunta yun sa kwarto ni Ate Paring, natawa ito, tila tuwang-tuwa habang nalulukot ang gilid ng mga mata nito. I have no complaints about that. Maano ba kung malaman nitong ang mga bigay lang nitong bulaklak, ang gusto niyang makita sa silid niya, nagkaalaman naman na silang gusto nila ang isa't isa, hindi niya alam sa sarili niya, pero pakiramdam niya, napakilaya niya sa harap nito, madali sa kanyang mag-open dito, masaya siya kapag nakikita niyang natutuwa ito, tuwing nagpapakita siya rito ng lamang. Halos nalibot na nila ang lahat ng mga booth, sinabi ni Jerome sa kanya kanina,
Natandaan niya ang booths ng mga nagustuhan niyang bulaklak, at babalikan daw nila ang mga iyon bago sila umalis doon. Halika, may isang flower booth pa na hindi natin nakita, yaya nito sa kanya pagkagaling nila sa booth, ang mga hydrangea na galing pa raw ang iba sa lungsod ng Baguio. Isang booth ng iba't ibang klase ng rose ang pinagdalhan nito sa kanya, nagtaka siya kung bakit Laura's Garden, ang pangalang nakalagay sa harap na banner niyon, nang tanungin niya si Jerome, ay ngiti at kibit balikat lang ang itinugon nito sa kanya. Isang dalagita ang nadatna nilang nakatao roon, bumati ito sa kanila, "Ma'am, bilang nito sa kanya, gusto niyo po bang i-solve ang puzzle, may magandang prize po na naghihintay sa inyo." Hindi niya gaanong pinansin ang sinabi nito, umiikot ang tingin niya sa mga rosas doon, dahil bawat bungkus ay may nakapatong na salita, na gawa sa makukulay na art paper. Napakislat siya nang hawakan ng dalagita ang braso niya, inulit nito ang tanong sa kanya. "Ano naman ang prize kapag na-solve ko?" Pabirong tanong niya, "Surprise po. Mamaya nyo na lang po alamin, kapag natapos nyo nang i-solve ang puzzle." Ipinaliwanag nito sa kanya kung paano ang gagawin. Kunin daw niya at pagsamasamahin ang mga salitang nakasulat, sa magkakatulad na kulay. Pagkatapos daw ay buuin niya, at pagsunod-sunurin, ang mga kulay. Saka pa lang daw niya malalaman, kung ano ang phrase na nakapaloob sa puzzle. "Tulungan mo naman ako rito," sabi niya kay Jerome. "Ay, hindi po kayo pwedeng magpatulong sa iba," sabad ng dalagita, "kayo lang po talaga ang pwedeng mag-solve ng puzzle." "You heard her," sabi ni Jerome na ibinuka pa ang mga kamay. Sinunod na lang niya ang dalagita, sa likod ng isip niya, ay may bumubulong na parang may mali, o kung hindi man mali ay may kakaiba sa mga pangyayari. Nasa kalagitnaan na siya ng pagsosolve sa puzzle, nang mapansin niyang parang rainbow ang picture, na binubuo ng puzzle, pinagsunod-sunod niya ang pagkakaayos ng mga letra. Ayon sa rainbow color scheme na ROYGVIB, inilagay niya sa ilalim ang blue, inilagay naman niya sa ibabaw niyo ng indigo, pagkatapos ay ang sumunod na kulay, hanggang mailagay niya sa tuktok ang mga salitang nakadikit sa pulang art paper. Kinakabahang binasa niya ng malakas, ang nabuo niyang mga salita, "Lara, you are the missing final piece of this puzzle, will you come into my life, to make me whole, will you marry me?" Napatingin siya kay Jerome, abot-tay nga ang ngiti nito nang tumango ito. Isang ceramic pot na may nakatanim na pink rose, ang ibinigay sa kanya ng dalagita. "Ma'am, yan po ang prize ninyo." She was overwhelmed, lalo na nang makita niya, kung gaano kagaganda ang tatlong bulaklak, na nakabukadkad sa nakapasong rosas, na ibinigay ng dalagita. Napansin agad niya ang isang kumikislap na singsing, na nakabalanse sa ibabaw ng pinakamalaking bulaklak. Napaluha siya, tumingin si Lara kay Jerome habang nakangiti, ngunit pumapatak ang luha mula sa mga mata niya. "Is this for real?" "Of course, this is real, Lara, hindi ako mag-e-exert ng effort kung gusto ko lang biruin ka." Ibinuko nito ang mga kamay para sa kanya, walang pag-aatubiling pumaloob siya roon. "So, will you marry me?" Tiningala niya ito hanggang magtagpo ang mga mata nila. Nakakasilaw ang kaligayahang nakita niya sa mga mata ni Jerome. "Yes." Hindi man lang sumagi sa isip niya ang pag-aalinlangan sa sagot na yun, dama niya sa puso niya na yun ang pinakagusto niyang mangyari sa buhay niya, ang may kasal dito. Sa isip niya, binubuo na niya kung ano ang magiging buhay niya, sa piling nito, kung paano niya ito paliligayahin, sa bawat araw ng pagsasama nila, kung paano sila bubuo ng isang tahanan, na pupunuin nila ng pagmamahal, saya, at pagtutulungan. Niyakap siya nito ng mahigpit. "Thank you," sabi nito, nang luwagan nito ang pagkakayakap sa kanya, ay bumaba ang mga labi nito upang sakupin ang mga labi niya. It was the sweetest kiss, sweeter than anything she had ever tasted or imagined. Nang matapos ang halik ay nasulyapan niya sa isang sulok ang dalagita, na namimilipit sa kilig. Kapwa sila natawa ni Jerome. "You mean uunahan mo pa ako?" Nanlaki ang mga mata ni Janice, nang ibalita ni Lara rito at kay Melay na nag-propose na sa kanya si Jerome. "Well, ganun na nga." Nakangiting sagot niya, "Ang totoo, noong nakaraang araw pa, hindi maalis ang ngiti sa mga labi niya, kahit nangangalay na ang mga panga at labi niya, sa matagal na pagkakabanat, ay hindi niya alintana, sobrang saya niya." "Paano na si Daniel, hindi mo na siya crush pa rin?" "Yun nga lang, hanggang doon na lang yun, si Jerome na talaga ang love ko." Nang malaman ni Daniel na regular siyang inihahatid at sinusundo ni Jerome sa opisina, ay huminto na ito ng paglapit-lapit sa kanya. Hindi siya nagbago sa pakikitungo rito, kaibigan pa rin ang turing niya kay Daniel. Napanguso si Melay bagamat alam niyang masaya rin ito para sa kanya. "Nakakainis kayo, napapag-iwanan niyo na ako, ligawan mo na kasi ang mga prospect mo, para makasabay ka na rin sa amin ni Janice." "Ang cheap, ha?" Cheap ka dyan kung hindi ko pa alam. Ikaw ang unang humingi ng number ni Ton Ichi." Panggagatong naman ni Janice,
na ang tinutukoy ay ang lalaking ipinakilala nito kay Melay. Hindi naman siya nagte-text, kaya nga hindi na rin ako nag-text sa kanya. Busy lang si Tonichi sa mga negosyo nila sa Zambales. Nga pala, Lara, nasabi mo na ba sa parents mo na nag-propose na sa iyo si Jerome? Hindi pa nga, humahanap pa ako ng magandang tiyempo. Alam nyo naman, mahigit 1 month pa lang kaming nagkakakilala ni Jerome, kaya siguradong aalma sila kapag nalaman nila. Kailan nyo ba balak pakasal? Usisa ni Melay, after 3 months. Ang bilis nga, ani Janice, hindi naman kayo sobrang nagmamadali. Natawa siya, kung pwede nga lang, ngayon na. Alam nyo yun, yung sobrang in love na kayo sa isa't isa, pagkatapos na malaman niyong gusto nyo nang magpakasal. Lou, atet ka lang yata sa first night, kaya ka nag-aapurang pakasal. Kantiyo ni Melay, I'm sure bago dumating ang araw ng kasal, maraming first night na ang mangyayari. Siniko niya ito sa tagiliran, kainis ka, hindi yata. Nako, tingnan na lang natin yung hitsurang yun ni Jerome, na palaging nakadikit sa iyo, pakiramdaman mo, maya't maya kang kukuryentehin nun, hanggang sa bumigay ka. Bakit alam na alam mo? Nanunod yung tanong ni Janice dito. No boyfriend since birth ka naman, excuse me, nakadalawang BF na ako noon, na. Parehong seryoso kaya alam ko. Nagkatinginan sila ni Janice at sabay nang umisi. You mean, bumigay ka na? Kumunat ang noo nito na tila nagsisimula ng map icon. Hindi, no. Sana dito pa rin kayo tumira ni Jerome, kapag kasal na kayo, wika ni Janice maya-maya, para kapag nagbuntis ka na, kami pa rin ni Melay ang aalalay sayo. Saan nga ba kayo titira ni Jerome kapag ikinasal na kayo? Usisa uli ni Melay. Syempre, dito pa rin sa Binyan for sure, hindi papayag sina mami na mapalayo kami sa kanila. Bakit ang sister mo, hinayaan nilang mag-dorm sa Manila? Paano naman silang hindi papayag? Ang kulit-kulit ni Richelle, hindi titigil sa pagmamaktol yun, hanggat hindi na ibibigay sa kanya ang gusto niya. Pero halimbawa lang na ang parents naman ni Jerome ang humiling sa inyo, na doon na kayo sa Manila tumira, at bumalik si Jerome sa branch doon ng bank na pinapasukan niya, papayag ka ba o igigiit mo pa rin na dito kayo titira? Napaisip siya sa tanong na iyon ni Janice. Hindi niya gustong umalis sa poder ng mga magulang niya. Pero ganoon ang mangyayari kapag naikasal na sila ni Jerome. Ngayon lang niya naisip ang bagay na iyon. Siyempre, kapag nag-asawa na ako, doon na ako titira sa bahay na mapagkakasunduan naming tirhan ng asawa ko. Pero sana, hindi na kami umalis dito para madalas pa rin kaming magkikita ng parents ko. Gosh, nagiging wife na pala talaga ang mentality ng isang babaeng malapit ng ikasal, ani Janice. Pag-usapan na nga lang natin ang wedding plans mo, Lara, nagiging seryoso na itong si Janice. Church wedding ba ang gusto mo o garden wedding? Minamasahe ni Lara ng eucalyptus oil ang kanyang noo, at sentido ng makarinig siya ng tugtog ng gitara. Reggae ang intro ng musika ng instrumento. Pinag-overtime na naman siya ni Mrs. Asuncion, kaya pagod na pagod siya, nang sunduin siya ni Jerome ng alas 8 ng gabi. Hindi man lang sila nakapag-usap nito ng maayos, dahil kanina pa sumasakit ang ulo niya. Nagbilin lang ito na huwag niyang kalimutang kumain muna bago siya matulog. Napangiti siya nang marinig ang pagkanta ni Jerome, nilakihan niya ang pagkakabukas ng mga bintana, upang mas marinig ang boses nito, pagkatapos ay humiga na siya. Lintik na pag-ibig, parang kidlat puso kong tahimik na naghihintay ay bigla mong ginulat. Natawa siya sa puntong yun, kung tutuusin, bagay sa kanya ang kantang iyon, matagal na siyang naghihintay, ng isang taong mamahalin, pero hindi siya handa sa pagdating ni Jerome. Akala niya, mamahalin niya ito ng unti-unti, hanggang sa makatiyak siya sa kanyang sarili, na ito na talaga ang lalaking handa niyang paglagakan ng future niya. But she had loved him since the moment she heard his haunting voice. She loved him even more after she laid eyes on him. Nang maunawaan niya kung ano ang nangyayari sa kanya, ay sila na ni Jerome. It was a whirlwind romance of sorts, ngunit hindi siya natatakot. Alam niyang kapwa malalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Bumangon siya at hinawi ang kurtina. Nakita niya sa terrace si Jerome, nakaharap pala ito sa gawin ng bintana niya. Ngumiti ito nang mapansin siya. Kinawayan niya ito. Pinatalas naman nito ang nguso. Naalala tuloy niya na hindi nga pala ito nakapag-good night kiss, nang maghiwalay sila. Isang matunog na flying kiss ang pinawalan niya para dito. Lintik na pag-ibig, parang kidlat, nang bumalik siya sa kama ay hindi agad siya nakatulog, ninamnam niya ang kaligayahang nararamdaman niya, ng mga sandaling yon. Sarap talagang ma-in love. Kailan ba tayo mamamanhikan dito kina Lara? Ha, Jerome, naabisuhan mo na ba ang mga magulang mo? Tanong ni Mamay Conching sa kanila. Nagkatinginan sina Lara at Jerome, naroon siya sa bahay ng matanda,
Inimbitahan siya nito na doon maghapunan. Dito unang sinabi ni Jerome, ang tungkol sa kanilang dalawa. Natuwa ito nang ponlaka niya ang imbitasyon nito, tinukso pa nito si Jerome na tatahi-tahimik, ngunit mabilis daw pala ang binata. Ikakasal na kayo, namimilog ang mga matang tanong ni Ding sa kanila, ikakasal na nga, salo naman ni Naldo, nag-propose na si Kuya Jerome kay Ate Lara, tila nagmamalaki ito sa kapatid, na nauna nitong malaman ang tungkol doon. Bakit may problema ba? Tanong ni Mamay Conching nang hindi agad sila nakasagot. Mamay, hindi pa po kasi nasasabi ni Lara sa parents niya, ang tungkol sa amin, gusto sana naming dalawa na may paalam muna sa parents niya, ang mga plano namin bago ko ipaalam yun kina Mama, alam ko naman na hindi sila tutol sa amin ni Lara. Ano pa ba ang ipinag-aalala ninyo? Kilala ko sina Ernie at Luisa, mababait sila. Matutuwa pa sila kapag nalaman nilang mag-aasawa na ang anak nila, lalo na yang si Ernie, sabik magkaapo yan. Alam niya iyon. Ang ipinag-aalala lang niya, ay baka sitahin siya ng mga ito, kung bakit siya nagmamadali. Kailan lang sila nagkakilala ni Jerome, advocate pa naman ang parents niya ng long engagement. Hayaan niyo po, Mamay Conching, sasabihin ko na po sa kanila sa loob ng linggong ito, humahanap lang po ako ng magandang tiyempo. Hindi naman siguro tutol dito kay Jerome ang mga magulang mo, hiha. Mabait naman itong apo ko. Responsable pa. Alam ko po, Mamay, napag-usapan na nila ni Jerome na sa Binyan pa rin sila titira, may nakita na itong house and lot na for sale sa isang subdivision, malapit sa kanila, nang nagdaang araw ay galing na sila roon, nagustuhan din niya ang bahay, lalo na ang lokasyon, kaya nag-apply na agad ito ng housing loan, sa bangkong pinapasukan nito. Sabihin niyo kaagad sa akin, kung anong petsa ng kasal ang mapagkakasunduan ninyo, sagot ko ang bedroom showcase sa lilipatan ninyo, kapag naikasal kayo. Totoo po, Mamay, halos sabay na tanong nila ni Jerome, masayang-masaya sila, kahit na may ipon sila ni Jerome, na gagamitin para sa kasal, alam nilang hindi nila mabibili agad, ang lahat ng gamit na kakailanganin sa pagsasarili nila. Oo, totoo, at ang mga magulang nitong si Jerome, siguradong tutulong din ang mga yon, kapag naitakda na ang kasal ninyo. Hindi tulad ng inaasahan nila, naging madali ang pagtanggap ng mga magulang niya, na ikakasal na sila ni Jerome. Sa palagay nga niya ay natuwa ang mga ito, na mag-aasawa na siya. Itinanong agad ng kanyang ina, kung ano-ano ang mga kakailanganin nila. Tutulong daw ito sa preparasyon ng kasal nila. Hindi naglipat linggo ay namanhikan sa kanila ang mga magulang ni Jerome, bakas ang katuwaan sa mga ito nang makita sila. Hindi nga lang niya maipaliwanag kung bakit, may nararamdaman siyang pangamba kay Mama Teresa, ang ina ni Jerome, hindi katulad ng asawa nitong si Papa Amado, na cool lang at mapagbiro pa. 2 buwan pagkatapos mamanhikan sa kanila, ang mga magulang ni Jerome, nang sabihin niya rito na garden wedding ang gusto niya, ito ang pumili ng venue, sa isang resort yun sa Calaca, maganda ang venue, ang reklamo lang niya ay napakalayo yun. Nang sabihin niya yun kay Jerome, ay sinadya raw talaga nitong ilayo ang venue, may pangamba raw ito na guluhin ang kasal nila ng ex-girlfriend nito. Bakit ka naman niya guguluhin? Tanong niya, bigla siyang kinabahan, wala itong nabanggit dati tungkol sa ex nito, hindi niya dapat gawin yun kung break na kayo, unless may pananagutan ka na sa kanya. Wala akong pananagutan sa kanya. Wala siyang dapat habulin sa akin. I don't even love her. Napasubo lang ako sa kanya, kaya kami nagkaroon ng relasyon noon. Obsessed lang talaga sa akin ang babaeng yun. Kaya dapat na mag-ingat na lang ako. Kapag kasal na tayo, wala na siyang magagawa pa. His words were reassuring. In spite of that, she couldn't help but worry. Umaga ang kasal ni Lara at Jerome, sa tulong ng wedding coordinator, na kinuha ng kanyang ina, ay naging maayos ang preparasyon ng lahat. Hindi na siya nasorpresa, nang makitang napakaraming bulaklak na nakaadorno sa pagdarausan ng kasal. Jerome knew how much she loved flowers. Kasensariwa ang mga iyon ng malamig na umaga. Samagap siya ng hangin. The air was salty, and it smelled of flowers. Payapa ang dagat sa unahan. It was a beautiful day. Dama niya ang excitement nang senenyasan siya ng wedding coordinator na lumakad na sa bakana, ng isang arko na ginayakan ng puti at fuchsia na mga bulaklak. Tumabi sa kanya roon ang mga magulang niya. Natanong niya si Jerome sa tabi ng canopied altar. Ngiting-ngiti ito nang matano siya. He looked like a dashing Prince Charming. Sa mga mata niya, wala na sigurong lalaki ang gugwapo pa kaysa rito. Halatang nervyos ito kahit nakangiti. Panay ang punas nito ng panyo sa noo at leeg. Mas excited pa yata ito kaysa sa kanya. May song number ito sa reception mamaya, kakantahan siya nito habang sumasayaw sila, nang nagdaang gabi,
Bago sila naghiwalay ay nag-practice pa sila. Tumugtog na ang wedding march, sumenyas sa kanila ang coordinator na lumakad na, "She felt beautiful in her empire cut gown." Ang bodice niyon ay siksik sa maliliit na Swarovski crystals at sequins, isang bagong sumisikat na fashion designer ang gumawa niyon, si Nikita Nevenerio. Habang naglalakad siya, ay nakita niya ang masasayang mukha ng mga taong sumasaksi ng kasal niya. Napansin din niya na karamihan sa mga iyon ay kaibigan at kamag-anak niya, ang mga magulang nila, sina Mamay Conching, at ang dalawang apo nito ang tanging kamag-anak ni Jerome. Si Naldo ang tumayong best man at si Richelle naman ang maid of honor niya. Napansin niya ang pangangilad ng luha sa mga mata ng kanyang ama. Daig pa ito ang kanyang ina na poised, at hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. "You take care of my daughter," sabi ng kanyang ama nang iabot na nito ang kamay niya kay Jerome. Tango at ngiti lang ang nagawang isagat dito ng nobyo niya. Sinimulan na ng pari ang seremonya. Si Jerome pa lang ang tinatanong ng pari, nang makarinig sila ng komosayon mula sa likuran. "Huwag mo nga akong pigilan," narinig niyang sabi ng isang boses babae. Huminto sa pagsasalita ang pari, kinabahan siya, halos sabay silang lumingon ni Jerome sa likuran. Nakita niya ang isang babaeng marahil ay nasa late 20s na, may katabaan nito at maraming suot na alahas, nagdidilim sa galit ang anyo nito. Napatingin siya kay Jerome, butil-butil ang pawis nito at halatang kinakabahan. "Makinig kayong lahat," malakas na sabi ng babae, "hindi pwedeng ikasal ang lalaking yan, dahil kasal na siya sa akin, Jerome. Kung inaakala mong makakalusot sa akin ang ginawa mong ito, nagkakamali ka, ay demanda kita ng bigamy, oras na itinuloy mong pakasalan ang babaeng yan." Daig pa niya ang binagsakan ng isang mataas na gusali, hindi siya makakilos sa kahihiyang lumukab sa kanya, hindi siya nananaginip lang, totoong inieskandalo sila, ng babaeng nagke-claim na asawa ni Jerome, sa gitna pa ng kanilang kasal.